Makinig kayo, opisyal ng sarado ang panahon ng alimango. Ang King's Pride ay nakakuha ng 1 punto, kita. 8.7 milyong dolyar na kita. Halos 1.2 milyon sa netong tubo. Kai, halika rito, may maganda akong para sa'yo. Heto, ang parte mo. 20,000. Sapat na yan para sa inuman mo sa kalahating taon. Sage, ikaw bahala, utol. Kai, huwag kang magpakatanga. Akin ang bangka. Ang mga panghuli ng alimango ay binili gamit ang mga utang ko. Ang mga permit sa pangingisda ay galing sa 10 taon ng pagtatrabaho kasama si tatay. Tumulong ka lang magtali ng ilang lubid. Ang isang deckhand diyan ay halos kumikita ng 60,000 sa isang taon. Ang 20,000 ito ay purong tubo para sa'yo. Walang stress, walang peligro, walang bagyo sa balikat mo. Ano bang inaalma mo diyan? Sa'yo ang bangka. 20,000. Tatay, ano bang ginawa niya ngayong taon? Nagtago siya sa cabin tuwing may bagyo at ginawa niyang buhol ang bawat lubid. 20,000 ay sobra-sobra na. Ang isang inupahang deckhand na may pagkain at tirahan ay kumikita ng mas mababa sa 60. Ang tirahan ay kumikita ng mas mababa sa 60. 176 na araw sa daga. 32 bagyo. Sa bawat paghampas ng alon sa deck, ako ang nagtali ng huling palayo. Sa 1.2 milyong kita, hindi bababa sa 400,000 ay pinaghirapan ko. Sabi niya, nagtrabaho lang ako. Sage, tatandaan ko yan. Magkano ang binigay niya sa'yo? 20,000. 1.2 milyong kita. Tapos binigyan ka lang niya ng 20,000. Binigyan ka lang ni Cole ng barya. Sa kanya ang bangka, sa kanya ang pera. Nagtrabaho lang ako. Noong 5 taong gulang ka, may nagturo sa'yo dito sa pantalan kung paano hanapin ang pangisdaan gamit ang North Star. Naalala mo ba siya? Ikaw si Gray. Ikaw yung Hindi nagsisinungaling ang daga. Ang mga tao, Kai, hindi ka karapat dapat sa magarbong bangka ng kapatid mo. Wala na akong natira. Ito lang ang Sapat na ang 20,000 para umarkila ng sirang bangka. Bumili ng 3 lumang palayok at makaraos ng isang season. Para sa iba. Tuturuan kita kung paano palisin sa Bering Sea ang ginto. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil noong 5 taong gulang ka, umuulan sa pantalan. Lahat tumakbo para sumilong. Ikaw lang ang nanatili sa ulan at pinanood akong gumuhit na mapa ng bituin. Sabi mo, hindi nagsisinungaling ang dagat. Di ba? 20 kaon. Wala nang nagsabi niyan sa akin uli. Ang kislap sa mata ng batang yon ay nandoon pa rin. Nang ihagis ni Cole ang 20,000 sa mukha niya, pinapanood ko lang mula sa bar. Hinawakan niya ng mahigpit ang tsek na yon. Halos mapiga niya ang tubig mula rito. Pero wala siyang sinabing kahit ano. Hindi nagsisinungaling ang dagat. Ang mga tao ang nagsisinungaling. At ang hukom na yon, nilunok niya ng buo. Matututo ako sa'yo. Sa silangang dulo ng pantalan bago sumikat ang araw. Huwag kang magpakita sa kapatid mo. 20,000, isang tsek, isang notebo. Ang una ay ang presyong ibinigay ni Cole sa akin. Ang pangalawa ay susi mula sa isang lalaki na naghintay ng 20 taon. Inilagay ko sila sa isang bulsa, ang kaliwa, ang pinakamalapit sa puso ko. Ang pangalan niya ay Stardust. Hindi pa gumagalaw sa loob ng 20 taon. Ang kilya niya ay mas matibay kaysa sa bago sa King's Pride. Nakayanan na niya ang 50 talampakang alon sa Bering Sea bago pa ipanganak ang bangka ng kapatid mo. Kaya pa ba niyang lumabas? Kaya niya. 3 beses nang napalitan ang makina, pero ang kilya ay orihinal. Bigyan mo ako ng 3 buwan, at dadalhin ka niya kahit saan mo gustong pumunta. Magkano? 2,000 bawat buwan. Ang 20,000 mo ay makakapagpanatili sa iyo ng buhay sa loob ng 10 buwan. At pagkatapos ng 10 buwan? Pagkatapos ng 10 buwan, ang King's Pride ay magiging barkong pang-supply mo, o babalik ka at magkakabit ng mga bitag ng alimango para sa kapatid mo hanggang sa mamatay ka. Ayusin ko siya. Huwag mo siyang ayusin. Gawin mo siyang magdala sa iyo kung saan ka dapat naroon. Maging hari ka o bumalik ka at magkabit ng bitag. Nang ako'y 5 taong gulang, tinuruan niya akong hanapin ang North Star. Pagkalipas ng 20 taon, naniniwala pa rin ako sa linyang iyon. Hindi nagsisinungaling ang dagat na yung taon. Panahon na para marinig ng dagat ang pangalan ko. 3 lang. Si Cole ay may 300 bagong bitag. American steel, stainless, laser welded. Sapat na ang 3. Ang mahalaga ay kung alam mo kung saan nagpapares ang mga alimango. Ang paraan mo ng pagposisyon ng bituin, pagkatapos ng 20 taon, gumagana pa rin. Ang sonar system ni Cole ay nagkakahalaga ng $80,000. Kaya nitong iscan ang mga bitak sa ilalim ng dagat. 30 taon kong pinag-aralan ang anggulo sa pagitan ng agos ng Bering Sea at ng North Star. Kayang hanapin ng sonar ang kumpol ng alimango, pero hindi nito mahahanap ang pinakamatataba. Nagpapares ang mga alimango sa gitna ng tubig. Ang sonar ay nag-scan sa ilalim. Ang kapatid mo ay gumastos ng 80,000 sa isang makina na nakikinig sa mga bato. Ginagamit ko ang aking mga mata. Gusto mong kabisaduhin ko lahat ito bago magsimula ang season. Kung hindi mo kaya, bumalik ka at linisin ang kubyerta ng kapatid mo.
Isabit mo ito sa palutang. Hayaan mong malaman ng dagat kung sino ka. Kinikilala niya ito. Hindi siya marunong magbasa. Pero alam niya ang puso. 3 sirang palayok, 300 bagong palayok, isang $80,000 na sonar, isang pairs ng 60 taong gulang na mata. Inukita niya ako ng kahoy na bituin na may 7 sulok. At sinabi niyang alam ng dagat ang puso. Nang hawakan ko ang bituing iyon, bigla kong naramdaman na hindi ako humahawak ng kahoy, kundi isang susi. Hello. Kai, saan ka ba nagpunta? Umiinom ako kasama si Matandang Wayne at ang mga mamimili. Halos tapos na ang kwota sa susunod na taon. Ikaw, kumusta? Galit ka pa rin sa kapatid mo? Wala namang inaayos na bangka. Hindi mo naman sinayang ang 20,000, di ba? Inipon ko. Mabuti, huwag mong ubusin. Sa totoo lang, pahiram muna ng 20,000. Kaka-order ko lang ng bagong palayok at kapos ako sa pera. Babayaran kita sa loob ng 2 buwan. May interes. Utol, ayon sa batas ng Berengsia, magkano ang taunang interes sa 20,000? Anong interes? Kinakalkula mo ang interes sa sarili mong kapatid. Walang respeto yan. Kalimutan mo na, ubos na ang pera. Ubos, saan mo naman ginastos yan? Ang 20,000 na yan ay para sa buong taon mo. Abala ako. Nang banggitin niya ang interes, binibilang ko ang 3 lumang palayok na ito. 5 piraso ng liha. Sa rate ng trabaho sa pantalan, ang trabaho ay nagkakahalaga ng mahigit $3,000. Kaya ko ang sarili ko. Ito ang lahat ng drop point mo. Bawat pulang tuldok ay nakapag-produce ng hindi bababa sa 500 pounds ng king crab. Sa dagat na ito, ang mga taong nakakaalam ng mga lugar na ito ay mabibilang sa 2 kamay. Minsan, nakiusap ang tatay ng kapatid mo sa akin para sa isa sa mga yan. Hindi ko pa rin ibinigay. Paano mo sinuka? North Star laban sa anong bituin? Ang North Star laban sa kanang balikat ni Aryan. Bawat simula ng season, kapag ang anggulo ay nasa pagitan ng 36 at 38 degrees, itinutulak ng agos ang kumpol ng alimango sa gitnang tubig, 420 kalampakan. Ang sonar ng kapatid mo ay bulag sa ilalim. Nangingitlog ang mga alimango sa gitna. Paano mo nalaman na nasa gitnang tubig sila? Dahil sa tanong mo noong 5 taong gulang ka, hindi nagsisinungaling ang dagat, ama. Ginugol ko ang 20 taon para patunayan na hindi. Sabi ni Gray, nangingitlog ang mga alimango sa gitnang tubig. Tiningnan ko ang mga pulang tuldok sa mapa. Lahat sila, isang anggulo ang sinusundan. Ginugol niya ang 20 taon, hindi lang sa paghahanap ng alimango, kundi hindi nagsisinungaling ang daga. Hindi nagsisinungaling ang dagat. Si Cole, gumagamit ng $80,000 na sonar. Si Gray, isang bituin at isang pangako lang ang gamit. O, tingnan mo nga naman kung sino to, ang kapatid kong bunso. Naglalaro pa rin sa lumang bangka na yan. Gusto mo bang bigyan kita ng ilang palayok mula sa 300 ko? Baka mapagkaabalahan mo yan ng 3 buwan. Kai, makinig ka sa kapatid mo, bumalik ka na. 20,000 sa isang taon, madaling pera. Hindi makakaligtas sa unang bagyo yang sirang bangka mo. Kung maging pagkain ka ng pating, mukha akong masamang kuya. Bro, may 300 kang palayok. Ako, 3 lang. Pero yung lugar na pinaglagyan ko, hindi yan mahahanap ng $80,000 mong sonar sa loob ng isang taon. Mason, yung lugar na hindi mahahanap ng sonar mo. Ayaw mong malaman kung saan niya ibig sabihin. Siya? Ano naman ang alam niya? Hindi nga siya marunong magtali ng tamang buhol ng alimango. Iniisip pa rin niya na ako, yung walang kwentang bata, na hindi marunong magtali ng lubid. Hindi niya alam na kaya ko nang iguhit ang star maps ni Gray nang nakapike. Alam ko kung nasaan ang kumpol ng alimango 7 araw bago pa siya. Ang pinakamaliwanag na yan ay ang North Star. Lumiko ng 37 degrees pakaliwa. Sa linyang yan, hanapin ang lugar kung saan 420 kalampakan ang lalim. Ang lugar na yan ang pinagtitipunan ng mga alimango para magparami taon-taon. Punto ng pagtatagpo. Latitude 56 degrees north, 420 feet. Bilis ng agos 1.2 knots. Natitipon ang kawan ng alimango doon nang wala pang 72 oras. Mabuti, hindi mo lang basta sinasaulo. 300 pahina. Bawat punto, bawat anggulo, naalala ko. Tandaan mo to bukas, kapag ibinaba mo na ang mga bitag mo. Kung walang alimango pagkatapos ng 3 araw, hindi ibig sabihin na mali ka. Ibig sabihin, hindi pa dumarating ang daga. Hindi nagsisinungaling ang daga. May sariling ugali ang daga. Si Cole, hindi naghihintay. Ang bilang lang niya ang mahalaga. Kailan maghahati ng pera, kailan ako sisipain palayo. Ang unang itinuro sa akin ni Gray ay hindi kung paano basahin ang mga bituin, kundi kung paano maghintay. Hindi ka sasama? Ang mga lumang buto na to, pababagal lang sa'yo. Ang unang bitag, ikaw mismo ang magbaba. Hindi ako, ikaw lang. Nakuha mo, tandaan mo. Hindi nagsisinungaling ang daga. Hindi siya sumama sa barko. Sabi niya, ako lang. Akala ko ang galing. Hindi lang pala ako. Dala ko ang 20 taon ng kanyang notebook at ang isang linyang iyon. Sapat na iyon.
Ang dagat ay may sariling oras. Ang dagat ay may sariling. Gray. Nakita mo ba yon? Nahuli ko sila. 3 palayok, lahat puno. Nakatayo sa tumpok ng mga alimamo. Sa wakas naintindihan ko ang ibig sabihin ni Gray. Hindi ko hinanap ang mga alimamo. Ang mga alimamo ay nagtiwala sa daga. Nagtiwala ako kay Gray. Iyon lang. Mahigit 6 na libra. Bawat isa, mahigit 6 na libra. Napakagandang uri, Kai. Saan mo ba nakuha ang mga yan? Anong presyo ang inyalok mo? Ang presyo sa merkado ay 12 bawat libra. Ang sayo ay doble ang ganda. Bibigyan kita ng 16 na. 16 na cash, gayon na. Labing-walong. Ikaw na bata ka. Unang kargamento pa lang, nakikipagtawaran ka na sa akin. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 18? Presyo na yan ng mga veteranong bangka. Matandang Wayne, ipaikot mo tong batch na to sa pantalan. Bukas, ang mga mamimili ni Cole ay luluhod sa harap ng bangka ko. 18 bawat libra at double pa rin ang kikitain mo. Hindi ka malulugi. 16 lang sa biyaheng ito. Sa susunod na biye, mag-usap ulit tayo. Matandang Wayne, sabi ko, naglakas loob akong magtakda ng presyo. Hindi niya alam na nakalkula ko na ang tubo niya. Mabebenta niya ito ng 25 sa 18. Kumikita siya ng 7, ako naman ay 6. Ang pangalawang bagay na itinuro sa akin ni Gray ay hindi kung paano basahin ang mga bituin, kundi kung paano magbilang. Saan mo nakuha ang mga alimango na yan? Mula sa daga. Nagsisinungaling ka. Sabihin mo ang totoo. 3 sirang bitag, hindi makakahuli ng ganoon karaming alimango. Nagnakaw ka sa teritoryo ko, di ba, bro? Bro, may 300 kang bitag. Ako, may 3. Namingisda ka na ng 10 taon. Ako, namingisda pa lang ng 4 na araw. Hindi kayang iskan ng sonar mo ang lugar na yon. Nakita ko. At nakita ko dahil hindi alimango ang hinahanap mo. Pera ang hinahanap mo. Ano ang nakita mo? Nakita kong tinatrato mo ang dagat na parang ATM. Pero ang dagat ay hindi makina. Nang sipain niya ang bitag na yon, alam kong natatakot siya. Takot na mas malakas ang 3 bitag ko kaysa sa 300 niya. Takot na makita ni tatay. Takot na makita ng mga mamimili. Hindi siya takot sa akin. Takot siya na hindi na siya ang nag-iisang marunong manghuli ng alimamo. Ang lugar na kinatatakutan niyang mawala. Nakaupo na siya doon. Ang galing ng star method na itinuro mo sa bata. Talagang gumagana. 3 palayok, mahigit 1,000. Naging berde ang mukha ni Cole kahapon. Gumagana yan kung hindi. Hindi siya mapapakali. Kung gayon, bakit hindi mo ginawa ang sarili mo? Ang lugar na yan ang dati mong pwesto 20 taon na ang nakalipas, di ba? Ibinigay mo lang sa bata. Ang dagat ay walang may-ari. Ito ay pag-aari ng mga nakakaintindi nito. Sabi niya, walang may-ari ang mga ito. Umupo ako sa bar na may hawak na malamig na bote ng beer. At naalala ko ang 20 taon na ang nakalipas. Lumuhod siya sa tabi ko, tiningnan ang mga bituin at maingat na sinabi. Ang dagat at ang kalangitan ay magkadugtong. Hindi ko naintindihan noon, ngayon naintindihan ko na. Hindi niya pinag-usapan ang kalangitan at ang dagat. Pinag-usapan niya ang tiwala at buhay. Kai, alam mo ba kung bakit ako naghintay ng 20 taon para ibigay sa iyo ang notebook na yan? Hindi. Noong 5 taong gulang ka, malakas ang ulan sa pantalan. Lahat ay tumakbo, ikaw lang ang nanatili sa ulan at pinanood akong gumuhit ng starma. Isang bagay lang ang sinabi mo, isa lang. Hindi nagsisinungaling ang dagat, ama. 20 taon, wala nang nagsabi sa akin yan muli. Gray, nang hawakan ni Cole ang pulso ko noon, may nakita ako sa mga mata niya. Hindi galit, kundi takot. Hindi siya takot na nakahuli ka ng alimango. Takot siya na ito lang ang alam niyang gawin. Kung mas magaling ka sa kanya, wala na siyang halaga. Sabi ni Gray, takot si Cole na baka mas magaling ako sa kanya. Hindi ko inakalang matatakot si Cole. Siya laging yung nakatayo sa unahan, tumatawa. Pero nang hawakan niya ang pulso ko noon, nanginginig ang mga daliri niya. Hindi niya ako tinatakot. Tinitingnan niya kung hawak pa rin niya ako. Hindi na, matagal na akong wala sa hawak niya. 47 araw mag-isa, $40,000 sa biyaheng ito. 120,000 cash, bilangin mo. Kung ikaw ang nag-ayos ng libro, pinagkakatiwalaan ko. Gray ang apprentice mo, ang gulo. Hindi man lang binibilang ang pera. Pinagkakatiwalaan niya ang isang matandang buto na tulad ko. Pinagkakatiwalaan niya ang mga numero, hindi ikaw. Kai, nasa pantalan ka? Nabenta na yang huli mo. Nabenta. Kai, mahaba pa ang season. Pwede ba tayong mag-usap?
47 araw, $120,000 cash. Noong nakaraang taon, 65 araw, $20,000. Sabi niya, Pwede ba tayong mag-usap? nakatayo siya sa kabilang dulo ng pantalan, nakatingin sa pera sa bulsa ko. Hindi siya, kailanman, hindi siya gustong mag-usap. Ang gusto lang niya, Pinatayan niya ako ng telepono. Pinatayan niya ako. Ano ba ang gusto mong pag-usapan ninyo? Gusto ko siyang bumalik, tatay. Ang 3 sirang bangka niya, mas marami pa ang nahuhuli kaysa sa 300 ko. Lahat ng mamimili, nakapaligid sa kanya. Wala nang lumalapit sa akin. Nang bigyan mo siya ng $20,000 noong nakarang taon, hindi mo inisip na alis siya. 20,000, nang araw na bigyan mo siya ng $20,000, alam kong alis siya. Hindi ko lang alam na makakarating siya sa ganito kalayo. Sinabi ni tatay na ang araw na binigyan mo siya ng $20,000, $20,000, alam kong alis siya. Gusto kong itanong kay tatay noon, bakit hindi mo ako pinigilan? Tumayo ka sa kubo na iyon at nanood tulad ng pagmamasid mo sa akin ngayon. Hindi mo kailanman sinasabi sa akin na mali ako, tingnan mo lang. Kai, ikaw na ang numero 1 sa harbor ngayon, Kai. Ikaw na ang number 1 sa harbor ngayon. Pero hindi ka hahayaan ng iyong kapatid na manalo ng ganito kadali. Lalabanan ka niya sa araw ng derby na parang buhay niya ang nakataya. araw ng derby. 3 araw, buong pantalan ay manonood. Ang mananalo ay makakakuha ng mga order sa susunod na 3 taon. Gray, bakit mo ako tinutulungan? Dahil noong 5 taong gulang ka, sinabi mo, hindi nagsisinungaling ang dagat, ama. 20 taon, walang naniwala sa akin. Ikaw lang. Sabi niya, ikaw lang ang naniwala sa akin. Tininan ko ang likod niya, napakapaya. Butot balat na lang siya. 3 buwan na ang nakalipas. Nakakabuhat pa siya ng palayok noon. Ngayon halos hindi na makatayo. Ibinigay ang buhay niya para turuan ako. Dahil lang naniwala siya sa akin noong 5 taong gulang ako. Nang bigyan ako ni Cole ng 20,000. Sabi niya, trabaho lang ang ginawa ko. Nakalimutan niya. Noong 5 taong gulang ako. Si Gray ang nagturo sa akin ng una kong bituin. Gray, para kanino mo isinulat ang linyang ito? Para sa'yo. Naghintay ako ng 20 taon. 20 taon na ang nakalipas, sumulat siya ng isang linya. Hindi niya alam ang bigat ng mga salita niya sa isang linya. Naghintay siya ng 20 taon. Ito ay mga bituin. Naghintay siya ng 20 taon. Pareho kaming dumating. Kay 3 palayok lang ang dadalhin mo, laban sa 300 niya. Nababaliw ka na ba? Sabi ni Gray, hindi kung saan maraming palayok ang mga alimang mo. Nasa kung saan tama ang mga palayok. Kasing baliw ka rin na amo mo. Pero ang mga mamimili sa pantalan na ito, lahat sila tumataya sa'yo. Kung gayon, hayaan silang tumaya. Kinagabihan bago ang derby, lahat ay nakatingin sa akin. Tumayo ako sa unahan ng Stardust. 3 lumang lubid, 3 bituing inuki sa kamay. Ang 300 bagong palayok ni Cole kumikinang sa ilalim ng ilaw. Pero sabi ni Gray, hindi binibilang ng dagat ang mga palayok. Binabasa nito ang puso. Tatay. 3 palayok ang nakuha niya laban sa akin. Sa nakaraang 3 buwan, mas marami siyang nahuling alimango kaysa nahuli mo sa 3 taon. Tatay, kaninong panig ka? Sa tama. Sabi ni tatay, sa tama. Palagi kong iniisip na tama ako. Nakatayo sa unahan, nagbibigay ng utos, nagbabahagi ng pera, nagiging boss. Tapos, ang 3 ni Kai ay mas marami ang naituro kaysa sa 300 ko. At may napagtanto ako. Nakatayo ako sa maling panig sa lahat ng oras. Derby Day, araw 1. Lahat ng bangka, iulat ang inyong mga numero. King's Pride, unang huli, 12 libra. Stardust, unang huli, 3,200 libra. 3,200 libra, 3 palayok. Tinuruan ako ni Gray na ang mga alimang mo ay nasa gitna ng tubig. Ang kanyang sonar ay nag-scan sa ilalim. Ang gitna ng tubig ay akin. Kai, nasaan ka? Nasa dagat, naghuhulog ng palayok. May bagyo bukas. Bumalik ka sa pantalan. Naririnig mo ba ako? Bro, pinakamarami ang alimang mo sa bagyo. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Ang mga alimango ay pinakamarami tuwing may bagyo. Tinuro yan sa akin ni tatay. Tapos tinuruan ko si Kai. 15 siya noon. Tinalian ko siya sa palo ng barko habang may bagyo. Nagsuka siya ng 3 oras at hindi umiyak. Ngayon, mag-isa siya malapit sa gitna ng mata ng bagyo. At hindi ako takot sa bagyo. Takot ako na manalo siya. Gitna ng mata ng bagyo. Ang mga alimang mo ay umakyat ng patayo. Umiwas sila sa pressure.
Sabi niya, gitna ng mata ng bagyo. Nakabitin ako sa rehas. Ang lamig ng kamay ko para humawak sa lubid. Pero sa isip ko, 15 na naman ako. Nakagapos sa palo ng barko ni Cole. Naghihintay siya sa pantalan ngayon. Inaasahan niyang babalik ako. Hindi ako babalik. Naghihintay sa akin ang mga alimamo. Gray, dapat nakabalik na siya ngayon. Hindi pa niya tapos ihulog. Nang turuan mo siya. Sinabi mo ba sa kanya kung gaano kalupit ang mga bagyo? Hindi mo sinabi sa kanya na ginawa ko. Gusto kong sabihin na hindi ko kailanman tinato si Kai na parang anak. Tinatrato ko siya bilang bako. Nagkamali ako. Kung hindi siya babalik, wala na akong lugar para sabihin ito. Lumipas ang mata ng bagyo, 3 palayok, lahat puno. Hawak ang manibela pabalik, isa lang ang nasa isip ko. Hindi nagsisinungaling ang dagat, Gray. Hindi ka nagsinungaling sa akin. Nahuli mo yan sa bagyo. Timbangin mo. Nang bumalik ako sa pantalan, nakatayo pa rin si Gray sa ulan, basa na basa. Pinanood niya akong sumandal sa poste na parang isang estatwa na inukit ng 20 taon ng hangin. Pero gumalaw ang bibig niya. Sabi niya, nagawa mo. May isang araw pa. Tatay, ang 3 palayok niya ay nakahila ng 14,800 libra. Ang 300 palayok ko ay nakaupo lang sa pantalan buong araw. Alam mo ba kung saan ka natalo? Saan? Hindi ka kailanman naniwala na kaya niya maging mas malakas kaysa sa iyo. Nang ikaw ay 15 taong gulang at tinalian mo siya sa paloob sa panahon ng bagyo. Hindi dahil sa takot kang mahulog siya. Hindi dahil sa takot ka. Hindi dahil sa takot ka sa kanya. Alam mong mas matapang siya kaysa sa iyo. Hindi mo lang kailanman inamin. Sabi ni tatay, hindi ka kailanman naniwala na kaya niyang maging mas malakas kaysa sa iyo. Gusto kong sabihin na hindi sa hindi ako naniwala, kundi hindi ko kaya. Kung naniwala ako, ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga taon na iyon na nakatayo sa unahan ng barko? Huling araw, lahat ng bangka, yulat ang inyong mga numero. King's Pride, unang hila, 800 libra. Gray, nasaan siya? Wala na siya doon. Mas lumalim siya. Stardust, yulat ang huling-huli ninyo. Stardust, huling-huli, 16,800 pounds. 16,800 pounds. Nang ibaba ko ang mga palayok, naisip ko, kung matalo ako, wala akong anuman. Kung manalo ako, hindi na ako magiging walang silbi muli. Nag-antay si Gray ng 20 taon para sa araw na ito. Nag-antay ako ng 20 taon para turuan niya ako. Pareho kaming dumating. Ang kampiyon ng Crab Derby ngayong taon. Ang Stardust, kabuwang huli sa 3 araw, 41,400 pounds. Hindi akin ang tropyong ito. Kay Gray ito. Nag-antay siya ng 20 taon para sa isang taong maghulog ng 3 palayok sa tamang lugar, sabi niya. Sulit ang paghihintay. Nang ilagay ko ang tropyo sa kanyang mga tuhod, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang inantay niya ay hindi kampyonato. Inantay niya ang isang taong muling pupuno sa dagat na iyon para sa kanya. Nagawa ko. Naniwala siya sa akin. Naniwala ako sa kanya. Ang dagat na ito, atin ito. Wala nang gaanong oras si Gray. Dapat mong ihanda ang iyong sarili. Gray, ano ba talaga ang nangyari sa bagyong iyon 20 taon na ang nakalipas? Ang kapatid mo ay nasa bangka ko. Ang kapatid ko, Para mabuhay, itinulak niya ako sa dagat. sabi niya, itinulak siya ng kapatid mo sa daga. Umupo ako doon at nahulog ang notebook sa kamay ko. 20 taon, hindi tumawag si Gray sa pulis. Hindi niya hinabol si Cole. Naghintay siya. Naghintay siya na maghulog ng 3 palayok sa tamang lugar. Ang hinihintay niya ay hindi paghihiganti. Ako ang isang taong muling papatay sa dagat na iyon para sa kanya. Kai, ano ang sinabi sa iyo ni Gray? 20 taon na ang nakalipas. Nasa bangka ka ni Gray. Kai, Sinabi niya sa akin ang lahat. Nang itulak mo siya sa daga, tinuturuan ka rin ba niya? Wala siyang iniwan na paliwanag, walang paumanhin. Ang likod niya ay eksaktong katulad ng araw na pinalayas niya ako sa bangka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ako pinapaalis. Pinapanood ko siyang umalis. Kai, halika rito. Nandito ako. Nang 5 taong gulang ka, tinanong mo ako nitong mga araw na ito, hindi ba? Hindi ito. Sa buong buhay ko, isa lang ang totoo. Ikaw ang pinakamahusay na hinintay ko. Sabi niya, ikaw ang pinakamahusay na hinintay ko. Nang umalis siya, nakataas ang sulok ng kanyang ngipin.
Naghintay siya ng 20 taon para sa isang taong kayang maghulog ng 3 palayok sa tamang lugar. Nakuha niya yon. Hindi ko siya binigo. Sabi ni Gray, hindi nagsisinungaling ang dagat. Nabuhay siya sa dagat na ito sa loob ng 60 taon. Ang dagat ang kanyang tahanan. At ito ang kanyang buhay. Nang ibalik ko si Gray sa dagat, naalala ko ang huling salita niya. Hindi nagsisinungaling ang dagat. Hindi. Kinuha siya nito. Kinuha rin nito ang aking nakaraan. Mula noon, wala na akong natitirang amo. Ako na lang at 3 palayok. Wala na si Gray. May 3 buwan pang season. Alam ko. Ang kapatid mo ay nangungutang kung saan-saan. Bumagsak ang negosyo. Lahat na mamimili ay lumapit sa'yo. Ang 300 niyang palayok, walang gustong umupa. Hindi ako siya. Alam kong hindi ka siya. Pero anong gagawin mo? Sabi ni matandang Wayne, bumagsak ang negosyo ng kapatid ko. Naalala ko ang nakarang taon, nang bigyan niya ako ng 20,000. Nasa tuktok siya noon. Kaya ano kung nanalo siya sa crab derby sa loob ng 3 taon? Ang dagat ay hindi nasa ledger. Ang mas malalaking numero ay hindi nangangahulugang panalo ka. Kinwenta niya ang sarili niya sa loob nito. Umalis ako. Lagpas na sa takdang panahon ang utang sa bangka. Darating ang bangko sa susunod na linggo. Sabi ni tatay, Nagkamali ba ako? ang araw na nagkamali ka ay hindi. Noong binigyan mo siya ng 20,000, ito ay 20 taon na ang nakalipas. Noong itinulak mo si Gray sa dagat, Sabi ni tatay, noong itinulak mo si Gray sa dagat. Gusto kong sabihin na napakalakas ng bagyo noon. Lahat ay mamamatay. Gusto ko lang mabuhay. Pero tama si tatay. Mali ay mali. Nang nagawa ko yon, wala nang balikan. Markay, ang bangka ng kapatid mo ay i-auction sa susunod na Miyerkules. Ito ang abiso. Ano ang panimulang presyo para sa mga ari-arian na ito? Ang bangka mismo, 150,000. Kasamang mga bitag at termit, 250,000 lahat. Bibilhin ko. Bangkayan ng kapatid mo. Ang dagat na ito ang binibili ko, hindi ang nakaraan niya. Nang lumabas ako ng bangko, hawak ko ang notebook ni Gray. Sa loob nito, ang mga binhi. Ang dagat ay hindi nagsisinungaling, isinulat niya. Pero ang mga tao, kaya matutong umasa sa sarili. Ang dagat na ito ay nagkakahalaga ng 250,000. Ang kapatid ko, siya. Eh hindi. Ang King's Pride. Panimulang bid, 120,000. 250,000. 250,000, isa, dalawa, tatlo, nabenta. Bro, binili ko ang bangka. Pero binili ko ang dagat na ito, hindi ang nakaraan mo. Dapat magpatuloy ka rin. Ikaw ang nanalo. Ikaw ang hari, hindi ako. Hindi siya sumagot, pero nakita kong ngumiti siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ngumiti siya ng ganoon. Hindi yung mapagmataas na ngiti ng may-ari ng bangka. Isang ngiti ng hindi na nagpapangga. Kung narito si Gray, sasabihin niya, hindi nagsisinungaling ang dagat. Ang mga tao ay pwede ring tumigil sa pagsisinungaling. Bagong bangka, 3 palayok pa rin. Sapat na ang 3. Hindi mahalaga sa dagat kung gaano karaming palayok ang mayroon ka. Ang mahalaga ay kung saan mo ito inilalagay. Tinanong ni Old Wayne kung 3 palayok pa rin ang ginagamit ko. Sabi ko, sapat na ang 3. Natalo ni Kai ang 10 taon ng pagdududa gamit ang 3 palayok. Kaya kong magbangka, pero ang paraan ng paghulog ko ay hindi iniisip ni Kai kung siya ay pinaglaruan o pinagsamantalahan. 2 beses kanyang iniligtas. 2 beses. Minsan noong 5 taong gulang ako, nang turuan niya akong basahin ang mga bituin sa pantalan. Minsan nang paalisin ako sa bangka, nang bigyan niya ako ng 3 palayok. Noong taong iyon, nang paalisin mo ako sa bangka. Tatay, naong araw na iyon, kinamuhian kita. Hindi na. Bakit? Dahil kung hindi mo ako pinalayas sa bangka, hindi ko sana nakilala si Gray. At hindi niya sana ako hinintay. Sabi niya, 2 beses siyang iniligtas ni Gray. Gusto kong sabihin, gusto kong iligtas din siya sa bagyong iyon. Pero hindi ako naglakas loob. Si Gray, hindi ako. Siya ang tunay mong ama. Ako lang ang nagbigay sa iyo ng buhay. Kai, bukas na ang simula ng season. Gusto kong sumama. Bro, marunong ka bang magtali ng buhol ng crab pot? Hindi masyado. Tinuruan mo ako minsan. Hindi ako natuto. Sumama ka. Tuturuan kita na yon. Seryoso. Nang ibigay ko sa kanya ang guwantes, naalala ko noong 15 anyos ako. Nakatali sa palo ng bangka dahil sa kanya. 20 taon mula sa pagtali sa akin, hanggang sa pagtayo sa tabi ko. Talagang hindi nagsisinungaling ang daga. Kai, 20 taon na ang nakalipas nang itulak ko si Gray. Akala ko makakalimutan ko.
Hindi mo kaya. Gabi-gabi, pinapangarap ko ang dagat na iyon. Pinapangarap ko ang mga daliri niyang dumudulas sa kamay ko. Bago namatay si Gray, sinabi niya, hindi nagsisinungaling ang dagat. Bro, niloko mo ang sarili mo sa loob ng 20 taon. Oras na para magising. Sabi niya, niloko ko raw ang sarili ko sa loob ng 20 taon. Tumayo ako sa kubyerta at sinalubong ng hangin ng dagat ang aking mukha. Kasing lamig ng gabing may bagyo, 20 taon na ang nakalipas. Pero sa pagkakataong ito, wala akong itinulak. Tumayo ako sa tabi niya, suot ang guwantes na ibinigay niya sa akin. North Star, 37 degrees pa kaliwa. Ang intersection ay nasa latitude 56 north. Lalim, 420 talampakan. Nandoon ang Crab School. North Star, 37 degrees pakaliwa. Utol, dati sonar lang ang tinitingnan mo, hindi bituin. Dahil masyadong mabagal ang pagtingin sa mga bituin, hindi ako makapaghintay. Sabi niya, hindi siya makapaghintay. Binilang ko ang mga bituin. Pero ang dagat ay may sariling oras. Sa loob ng 20 taon, sa unang pagkakataon, tumingala siya at tiningnan ang langit gamit ang sarili niyang mga mata, hindi sonar. Dobleng buhol ang tali. Kung hindi, luluwag yan sa bagyo. Gaano katagal mo nagawa sa unang? Beses, 3 minuto. Tumayo siya sa tabi ko at nanood. Hindi tumulong. Tinuruan ka niya ng 3 taon at naging hari ka sa 3 buwan. Ako, baka hindi ko maabot sa 3 buhay. Hindi mo kailangang matutunan ang lahat. Sapat na ang isang buhol na ito. Sabi niya, sapat na ang isang buhol. Tumayo ako sa kubyerta. Nanginginig pa rin ang mga kamay sa loob ng 20 taon. Kinuha ko ang lahat mula sa kanya. Binigyan siya ng 20,000. Itinulak ang kanyang master method won't kumalas. Ngayon nakikita ko na hindi talaga nagsisinungaling tinuturuan ako kung paano magtali ng buhol na hindi kakalas kung sino ka. Kabuwang kita ngayong taon. Alam mo ang numero. 1.7 milyon. Anong ginagawa mo? Utol, sayo to, 200,000. Ayoko niyan. Utol, noong binigyan mo ako ng 20,000 noong nakaraang taon, kinuha ko. Iyon ang kinita ko. Itong 200,000. Ito ang kinita mo. Umiyak siya sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Nakatayo sa unahan, hawak ang 20,000 na ibinigay ni Kai sa kanya noong nakaraang taon. Binigyan niya si Kai ng 20,000. Mayon, nakatanggap siya ng 200,000. Parehong pantalan, parehong araw, parehong dagat. Lahat ay iba. Bumalik si Gray at ang kapatid ko. Gray, patawad. Sabi nung lapida, hindi nagsisinungaling ang dagat. Tumayo ang kapatid ko sa tabi nito at sinabing, patawad. 20 taon, sa wakas ay sinabi niya narinig siya ng dagat, narinig din siya ni Gray. Kai, noong araw na sinabi mong dapat akong magpatuloy. Pinag-isipan ko ito ng 1 buong taon bago ko naintindihan ang ibig mong sabihin. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na kalimutan ang nakaraan. Ibig sabihin, dalhin ito pasulong. Isinulat niya, hindi nagsisinungaling ang dagat. Maaring tumigil na rin ang mga tao sa pagsisinungaling. Umupo ako sa unahan, hawak ang pahinang iyon. Nakikita ko ang mga bituin sa tubig, nagkakahiwa-hiwalay, tapos nagkakaisa uli. Sa wakas, naintindihan ko. Hindi niya ako pinapatawad. Hindi niya ako pinapatawad. Pinapayagan niya akong maging ako. Lemam, sa bandang ito ka o sa bandang doon? Sa banda mo, sabi niya. Sa banda mo. Ibinigay ko sa kanya ang kalahati ng manibela, at hinawakan niya ito. Sa liwanag ng umaga, tila humiwalay ang horizon. Gray, nakita mo ba yan? Hinila niya pabalik ang taong itinulak niya. Sa dagat naong 20 taon na ang nakalipas, hindi gamit ang lubid, kundi gamit ang notebook, at isang linya lang. Hindi nagsisinungaling ang dagat. Gray, siya ang tunay mong tatay. Tinuruan niya akong magbasa ng mga bituin. Gusto ko ring turuan ka. Pero hindi ko alam kung paano. Ang alam ko lang ay tumayo sa loob ng cabin at manood. Sabi ni tatay, gusto rin niyang turuan ka. Unang beses ko siyang narinig na nagsabi ng ganyan, sa buong buhay niya. Tumayo siya sa loob ng cabin at pinanood kaming magkamali. Hindi naman dahil ayaw niyang pigilan kami, hindi lang niya alam kung paano magsalita. Alam ni Gray kung paano, kaya si Gray ang tunay na ama. Ikaw din sa tingin mo, gaano karami ang mahuhuli mo sa susunod na taon? Hindi ko alam. Ang dagat ang nagpapasya. May sariling oras ang dagat. Sabi niya, may sariling oras ang dagat. Akala ko, 3 taon na ang nakalipas ng ituro sa akin ni Grayan. Kung narinig niya si Cole na nagsabi niyan, naningiti siya.
20 taon na ang nakalipas. Tinuruan niya ang isang bata na magbasa ng mga bituin. 20 taon pagkatapos, tinuruan siya ng batang iyon kung paano basahin ang mga ito. Hindi nagsisinungaling ang dagat. Ibinabalik nito ang dapat bumalik. Utol, nahulog mo ang unang palayok. Hindi pa nakakahulog ng palayok si Kai sa loob ng 20 taon. Sabi ni Gray, kapag naghulog ka ng palayok, dapat matatag ang puso mo. Nararamdaman yan ng daga. Nang ihulog niya ang palayok, pinanood ko siya mula sa tabi. Nanginginig ang mga kamay niya, pero mahigpit ang buhol. Sabi ni Gray, kasya na ang sako sa pagkakataong ito. Hindi siya narito para kumuha. Narito siya para maglagay ng isang bagay. Kai, sa unang pagkakataon. Tama ang pagkahulog ko. Hindi ka lang naghulog ng palayok. Naghulog ka ng sarili mong daan. Sabi niya, tama ang pagkahulog ko. Lumuhod ako sa tabi niya at pinanood siyang nakatitig sa kanyang mga kamay. Ang taong dating nakatayo sa unahan at naghahati ng pera ay ngayon ay nakayuko sa deck. Tinitingnan ang isang crab pot. Hindi kung magkano ang mabebenta nito, kundi kung nailagay ba niya ito sa tamang lugar. Kayo dalawa ay nasa kalahating milyon na. Kalahati pa lang ang season. Ang mga lugar ni Gray ay nagpo-produce pa rin. Binilang ko kahapon. 30 na mahigit 500 pounds bawat isa. Kayo, magkapatid, ay mga alamat na sa daungan na ito. Sabi ni matandang Wayne, mga alamat. Umupo ako sa dalampasigan at pinanood silang magtrabaho. Si Kai ay nagbibilang ng pera. Si Cole ay naglilipat ng mga pot. Walang sinuman ang nakatayo sa ibabaw ng isa't isa. Pagkatapos ng 20 taon, sa wakas ay nakita ko silang magkapatid. Kai, sa tingin mo na saan na si Gray ngayon? Nasa daga. At alam ba niyang bumalik ako? Alam niya palagi. Naghihintay siya ng 20 taon para bumalik ka. Sabi niya, alam niya palagi. Nakatayo ako sa deck at ang itim na tubig ay parang salamin. Nakita ko ang sarili kong refleksyon, iba sa 20 taon na ang nakalipas. Hindi isang lalaking nakauniforme ng kapitan, kundi isang lalaking suot ang guwantes na ibinigay ko sa kanya. Gray, nakita mo ba ako? Kabuwang taon ang kita na Stardust. 1.2 milyon. Kai, hindi ako nagkakahalaga ng 760,000. Bumalik ka. Kaya ka nagkakahalaga. Sabi ni Kai, bumalik ka. Dahil doon, sulit ka. Umupo ako sa lumang drum ng langis sa tabing daga. At pinanood silang maghati ng pera. Hindi 20,000, kundi 760,000, Gray. Nakita mo ba yon? Ang batang tinuruan mo, hinati ang dagat. Kalahati para sa kanya, kalahati para sa lalaking minsan kang itinulak sa tubig. Hindi nagsisinungaling ang dagat. Tinuruan siya nitong magkatawad. Gray, may utang ako sa'yo. Hindi sorry, salamat. Salamat at hindi mo siya hinayaang kamuhian ako. Salamat at hindi mo siya hinayaang kamuhian ako, Gray. Narinig mo ba yon? Bumalik siya, hindi bilang kapitan, kundi bilang kapatid ko. Ang 3 bitag na yon ay hindi lang basta ibinagsak. North Star, 30 degrees. Nandoon mismo ang pangistaan. Tinuturuan mo ba akong magbasa ng bituin? Dahil gusto mo rin akong manghuling alimango? Hindi. Gusto ko lang makita mo ang lugar na tinitingnan ko araw-araw. Kung gayon, kapag tinitingnan mo ang mga bituin, araw-araw, ano ang inisip mo? Gray, ang kapatid ko. Ang dagat at kung kailan ako nito patatawarin. Pinatawad ka ng dagat. Sabi mo, pinatawad na ako ng daga. Umupo ako sa pantalan, pinapanood ang liwanag ng gabi sa Bering Sea. At naalala ang mga salita ni Gray. Hindi nagsisinungaling ang daga. Hindi, ibinabalik ako nito. Ibinabalik nito ang kapatid ko. Tinaupo ako rito, hindi nag-isa. Kai, hindi mo na ba talaga ako kinamumuhian? Kinamumuhian kita. Pero may isa pang itinuro sa akin si Gray. Ano? Hindi nagsisinungaling ang daga. Kaya tumigil ako sa pagsisinungaling sa sarili ko. Masyadong nakakapagod ang kamuhian ka. Mas maganda ang turuan kang magtali ng lambat ng alima mo. Sabi niya, masyadong nakakapagod ang kamuhian siya. Kaya pinili niyang turuan ako kung paano magtali ng lambat ng alimango. Umupo ako sa wheelhouse na iyon at sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang lugar na ito ay hindi na sa akin. Sa kanya na ito. Pero iniwan niya ako ng lugar. Hindi sa tabi niya bilang anino, kundi sa parehong panig. Sabi ni Gray, hindi nagsisinungaling ang daga. Naghihintay siya ng 20 taon para sa akin. Mayon, narito ako para sabihin sa kanya. Ang hinihintay niya, ang naghulog ng 3 lambat sa tamang lugar. Nagawa ito.
At ang kapatid na hinihintay mo, bumalik din, utol. Bagong season. Paano natin hahatiin? Hati. Dapat ganoon na mula pa sa simula. Sabi niya, hati mula pa sa simula. Hawak ko ang manibela at nakatayo siya sa tabi ko. Bumukas ang abot tanaw sa liwanag ng umaga. Ang kalahati ay ang star map ni Gray. Ang kalahati naman ay ang pagbabalik ng kapatid ko. Hindi nagsisinungaling ang daga. Ibinabalik nito ang dapat ibalik. Tito, malakas ang hangin dito. Dito dati umuupo si Gray. Upo ka rito para sa kanya. Eksakto ang pagpinta mo, tulad ng ginawa niya. Nang turuan niya ako, sabi niya, ang bituin ay dapat may 7 sulok. Ang pito ang pinakamalalim na lugar sa dagat. Magtuturo ka rin ba balang araw? Sino ang tuturuan? Ang mga pinapaalis sa bangka. Ang mga hindi marunong magbasa ng bituin. Ang mga tulad ko deti. Sabi niya, ang mga pinapaalis sa bangka. Tumayo ako sa unahan ng bangka, sa tabi ng bituin kapipinta ko lang. Habang ang kapatid ko ay nakatayo sa daungan, tulad ni Gray dati. Naghihintay ng bukang liwayway na hindi pa dumarating. Hindi nagsisinungaling ang daga. Ibinabalik nito ang bawat nagbabalik sa dalampasigan nito. Sabi ni Gray, hindi nagsisinungaling ang daga. Tama siya. Bumalik ako. Bumalik din ang kapatid ko. Ang Berengsia ay pareho pa ring dagat. Pero ang mga tao rito ay iba na ngayon. Hindi dahil tinalo ng 3 palayok ko ang kanya. Kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko. Ang dagat ay hindi mo panalo. Ang dagat ay babalikan mo, Gray. Matagal kang naghintay.